For the next 12 hours naman, makakaranas ng mataas na tsansa ng ulan ang ating mga kababayan dito po sa may Davao Region and Socsagen. Possible yung mga kalat-kalat na ulan at kapag nagpatuloy po ito ay posibleng mauwi sa mga flash floods or landslides. Manatiling may kaalaman at manatiling ligtas sa pamamagitan ng pagbisita sa aming YouTube channel para sa mga real-time na ulat panahon sa ating bansa. Laging tandaan, maging alerto at iba yung pag-iingat sa banta ng ulan, baha at pagguho ng lupa. Ngayon, oras na para marinig mula sa ekspertong meteorologist. Bibigyan tayo ng malalim na pagsusuri sa lagay ng panahon at ipapaliwanag ang anumang mahalagang kaganapan sa ating panahon ngayon o sa mga darating pang-araw. Sa ating mga kababayan po sa Mindanao at malaking bahagi po ng Sulu Archipelago sa mga karanas ng kalat-kalat na ulan at mga thunderstorms, epekto po yan ng trough or extension ng low pressure area dito sa may ilalim po ng Moro Gulf. Huling namata ng low pressure area is southeast of General Santos City at base po sa ating analysis at papasok ng Philippine Area of Responsibility. Sa malaking bahagi naman po ng Davao Region and Socsagen, minsan kumukulim yung panahon umaga hanggang sa hapon. Then may chance rin po ng mga isolated rain showers or thunderstorms, lalo na po sa mga probinsya ng Davao Oriental, Davao de Oro at malaking bahagi ng Socsagen. Rest of Mindanao, partly cloudy to cloudy skies pa rin po. Then may chance rin ng mga isolated rain showers, lalo na sa may Surigao del Sur, pagsapit ng hapon. Para naman sa ating mga maglalayag na kababayan, lalo na sa mga nangingisda, wala pa rin tayong aasahang gale warning or yung mga sea travel suspensions. Banayad, kuminsan katamtaman lamang yung taas sa mga pag-alon, lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms hanggang 2 metro lamang po. Para naman sa lagay ng panahon sa Palawan and Visayas, bahagyang maulap at madalas maaraw lalo na sa umaga hanggang sa tanghali. Then sa dakong hapon hanggang sa gabi, may mga lugar pa rin po na mababa ang chance na uuulanin lalo na sa may western portion. Dito rin po sa may Palawan, habang ang central and eastern portions of Visayas, meron lamang mga saglit na ulan at minsan kumukulimlim lamang ang panahon. In terms of our heat indices pa rin po, dito sa bahagi ng Palawan, possible yung hanggang 43 degrees lalo na sa gitnang bahagi nito. Kung may mga pag-ulan man po, mga isolated rain showers or thunderstorms lamang, lalo na po sa hapon sa malaking bahagi ng Cordillera Region, dito rin sa mga kalapit na lugar sa Ilocos Sur, La Union at ilan pang bahagi po ng Bicol Region, ito yung mga isolated lamang. At kasabay niyan, yung mainit at malinsangan pa rin na panahon. Pagsapit po ng tanghali, kabilang na rin dyan ang malaking bahagi ng Southern Luzon and Metro Manila. Ngayon, malalaman naman natin ang lagay ng panahon sa mga susunod o darating pang-araw. Bago mo ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa ulat panahon sa ating bansa. Huwag mo ring kalimutang ibahagi ang video na ito para makatulong o malaman ng iba pang kababayan natin ang lagay ng panahon sa ating bansa. And for the next 3 days sa Visayas, patuloy ang epekto ng easterlies, Thursday hanggang Saturday. So ibig sabihin po, bahagyang maulap at madalas maaraw pa rin ang kalangitan, lalo na sa umaga, dito po sa may parting western and central portions of Visayas. Sa may eastern part naman, bahagyang maulap hanggang maulap pa rin ang kalangitan na sinasamahan ng mga saglit na ulan, lalo na po sa may southern Leyte and eastern Samar. Temperature natin sa malaking bahagi ng Visayas between 26 to 33 degrees, habang sa Palawan, yung air temperature natin posibleng umakyat pa rin sa 34 degrees Celsius. Makakaranas pa rin ang epekto ng ridge of high pressure area dito sa may northern and central Luzon. So makakaranas pa rin ng mainit at malinsangang panahon ng malaking bahagi ng Luzon sa susunod pa na 3 araw, lalo na po sa may northern and central Luzon. Inuulit natin, in terms of our heat index naman po, makakaranas ng matataas na heat index yung mga nasa urbanized areas at yung mga mabababang lugar. Possible yung highest heat index up to 45 degrees Celsius dito sa may Bacnotan, La Union, malaking bahagi po ng Cagayan, Isabela and Aurora, Lawag, Ilocos Norte, dito po sa may Dagupan, Pangasinan, pababa dito sa may Nueva Ecija and Tarlac, dito sa may southern part of Metro Manila, kasama na rin dyan ang Cavite City, habang between 42 to 43 degrees yung ating pinakamatataas na heat indices sa NAIA in particular, dito sa may Pilica Marines Sur hanggang 43 degrees, habang 42 degrees naman dito sa may San Jose Occidental Mindoro at Catanduanes. Dito naman sa Baguio, mananatiling bahagyang maulap at minsan maaraw ang kalangitan sa umaga, minsan kumukulimlim sa hapon at hindi pa rin kainitan hanggang 26 degrees Celsius, habang sa Kabikulan mananatiling maaraw lalo na po sa umaga hanggang sa tanghali, then medyo maulap pagsapit po ng hapon at gabi at may chance rin na mga isolated rain showers or thunderstorms.
At panghuli sa ating mga kababayan po dito sa Mindanao, so ibig sabihin po may mga pag-ulan pa rin po sa may southern portion of Mindanao, epekto ng easterlies habang makakaranas naman ng bahagyang maulap at minsan maulap na kalangitan ang northern portion of Mindanao at central portions nito at sasamahan lamang din po ng mga isolated na ulan or yung mga localized thunderstorms. In terms of our heat indices pa rin po sa Mindanao, dito po sa may Cagayan de Oro City and Zamboanga City hanggang 42 degrees Celsius. Habang pinakamatataas pa rin ang heat indices hanggang 42 degrees over Cagayan de Oro, Zamboanga City, Butuan, Cotabato City, and General Santos City. Yan muna ang ating weather update ngayon. Sana ay nakita ninyo ang broadcast na ito na nagbibigay kaalaman at kapaki-pakinabang. Maraming salamat sa DOST Pag-asa sa pagbabahagi ng kanilang mahalagang insight o ulat panahon. Samahan kami sa susunod para sa higit pang mga weather update sa ating bansa at manatiling nakatutok sa weather update ng bansa at huwag kalimutan i-share at mag-subscribe na rin. Mabuhay ang Pilipinas!